Hello, mayong udto o mayong aga sa aton tanan, Ilonggo service. So ari naman kita nga mga kalalakihan, nagatipon kami para simba dira sa aton nga buhi nga Dios sa iya nga mga kaayo kag pagbago nga ginhimo niya sa amon kag sa inyo nga kabuhi. Amen. So updan nyo kami sa paghahalad sa isa ka ambahanon. Magkanta kita nga may ara sang kalipay, magkanta kita nga may ara sang pagpasalamat dira sa aton nga Ginoo. So ginaagda namon kamo tanan nga mag-join lalo na dira sa live stream. So salamat nga kami nga mga kalalakihan gintagaan sang oportunidad nga magtipon kada Domingo alas 10:30 sang aga para upod-upod sa pagsimba dira sa aton nga Ginoo. Okay? Ang Diyos, ang manughikot. Tugit siyang nagahimo sang tanan. Ang mga butang sa kalibutan nga ini, halin sa iya. Siya man ang tagiya, sang langit kag duta. Yani aton sa dayawon, kag simbahon, subong aga. Yari siya sa palibutan, simbahon siya, simbahon siya. Yari siya sa palibutan, simbahon siya, simbahon siya. Yari siya, nagapanghikot na, simbahon siya, simbahon siya. Yari siya, nagapanghikot na, simbahon siya, simbahon na siya. Manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, Ikaw amusin na. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, Ikaw amusin na. Yari siya, simbahon siya, simbahon ka siya. Yari siya, ginaayo kita, simbahon siya, simbahon ka siya. Yari siya, ginubag-o kita, simbahon siya, simbahon ka siya. Yari siya, ginabugos kita, simbahon siya, simbahon ka siya. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, Ikaw amusin na. Manughikot, manugong milagro, masaligan makasisilaw. O Diyos, Ikaw amusin na. Luha pinahid mo, nakuang hinanakit ko, ikaw sabat sa tanan. Luha pinahid mo,
ang hinanakit ko, ikaw sabat sa tanan, Jesus. Manughikot, manugong milagro, masaligan, makasisilaw. O Diyos, Ikaw amo sina. Manughikot, manugong milagro, masaligan, makasisilaw. O Diyos, Ikaw amo sina. Yari siya, ginalupayan ta, simbahon siya, simbahon mo siya. Yari siya, ginahimunan ta, simbahon siya, simbahon mo siya. Amen. Ginoo, nagapasalamat din kami subong nga oras nga kami nga mga kalakihan may ara sang panahon nga magsimba dira sa imo kag bendisini ang amon nga pastor si Pastor Alfredo sa paggamit sa iya nga kabuhi sa pagpahayag sang imo nga buhi nga pulong. In Jesus name we pray. Amen. 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 Okay? Siguro makapungko kita. Mayong aga sa inyo. Sa tanan nga hindi makaintindi sang Ilonggo, intindihan nyo na lang. Kaya ito, gid. Kaya ang service ta Ilonggo, kaya kinahanglan naton ang Ilonggo, gid. Kaya puno kita sang Ilonggo subong. Nakita ko man kung paano ginsuportahan ini last Sunday, ang aton nga topic. No ganito? Ha? Ano tong topic na last week? Ha? Oh, Jesus is our reward. So, naka 4,000 views kita sa to. Sa mga Ilonggo naton nga service, naka 4,000 views kita. Tod, bisan 40 lang ang tao makasulod, pero ang aton views, 4,000 views. 4,000 kalibo ang namati sa gwa naton nga mga utod nga mga Ilonggo. Kaga nalipay man ako kay siyempre gapamangkot sila kung diin ini nga lugar. Kaga nagapasalamat man ako nga naga-response ang tanan kung gisa gina-review pa nila, gina-response pa nila kung pwede naton ma-play pagid. So sa kabuhi sang isang katawo, nagaabot ang kahuyangan. Ang kaluyahon, di ba nagaabot? Bisan ano ka pakapag-on, bisan ano ka pakakwartahan, ang kaluyahon nagaabot kid. Bisan damo ka pakwarta, may aragid time nga gakahuyang ka. Ang pagkadismaya sa isa katawo, kung may nagaabot nga problema sa iya kabuhi. Wala sing mapag-on nga tawo. Kung may nagaabot nga problema sa iya. Labi na gid kung napatyan siya, nga wala man lang sakit atong napatay, na disgrasya lang. So mo gani na nga may mag-abot ang tion, bisan ano ka pa kabakod, may abot nga problema kung isa nagakahuyang kita. So, ang problema nga tinangkas lamang, wala pa nasolbar ang isa ka problema, may ara naman mag-abot nga problema. Nakuha nyo na? Kung isang may ara ka, tabo kay ta problema, karon may problema naman nga palabuton. So, ara naman, ang bago daw kung isa daw siling kaya, daw gintabunan ako sing langit. Sino nakatilaw sina ng damo ka na problema, nadugangan bagid ang problema, o isa makambal ta, daw gintabunan lang ako sang langit. Lain na kung gintabunan ka sang hindi langit, pero nami pa kay langit ang nagtabon. Kaya nag-abot pa ng tion nga mahimo mo ibasol ang tanan sa Ginoo. Bisan ano ka pa ka Diyos nun.
Once nga may nag-abot sa imo nga tion nga problema nga wala mo ginaasahan kung kisa sa abtik naton nga pag-response. Siyempre masakitan kita dason nga mahambal pa kita, Lord, Lord nga asyakid, Lord nga ako gid, kadamo sang tawo sa kalibutan nga ini, bilyon ang tawo nga ako gid. Ug isa ginabasol na nato ng Ginoo. Karon kani nga kanya sini ang hindi maayo nga mga tawo natak-an magulat. Ang tawo karon natak-an na magulat. Tanon nyo karon sila niya kung mag-grocery sila, pagkatapos nila grocery, gusto nila sila dayon, ara dayon sa ali. Hindi nila gusto mag-fall in line. Gusto nila sila dayon ang magbayad. Bisan man, gusto nila sila gidayon, unahon, sirbihan. Amo man ang mga nagapangamuyo sa ila. Kaya nga kung gusto nila, kung mga muyo sila, pag amin nila, ara na dayon ang sabat. Amen, Lord! Ulat ka na dayon, kay gusto mo tanan, ara dayon, urada, dayon. Kamo iman ini ang pangamuyo. Pag-amin, kinahanglan dayon sabton sa Ginoo, dayon. Ang tao natakan magulat, wala sing pasensya kag pagpailob. Karon ang panahon karon, wala na paghulat-hulat, wala na sing takaan na magulat, pagpangluyag pa lang isa ka adlaw, sabat dayon, kasal dayon. Padugayon mo pa ni kay amo manigyapon, di ba? Kay natakaan na ang tawo, bisan karon sa inyo panimalay, pulos lang quick chow. Luto ka ininit, may noodles, apos, ayos na. Wala na karon pulos na, wala na paghulat. Bisan magkuhan karon, pagpungko ka na, takaan ka na magkanto sa Jollibee, food panda na lang. Dayon, gusto mo ara dayon. So mo ini nga nagadamo, ang ugali isang tawo nga nagatinamad. Tamad na ang mga taong magulat. Gusto dayon. Mo man ni sa jail si una, pag bail nila, gusto nila guwa dayon. Kung isa may ara pa nga, madugay pa ang papilis, kay kulang. Di ba? Dulat tanay ka mo, di para magkumplito. So, ang una nga verse, wala pa namian ako sining nga topic kinahimo ko ini, may gilagnat pa ako, may gakurog ako, pero ginbalas na ako subong. Tudgid, balan ko nagapangamuyo kamo sa akon. Ang akon, prayer warrior, itong akon bata, hiling ko na, prayahan mo ako. Kaya hindi ako malamigan. Nga magbalas ako. Tudgid, nagbalas na ako. So, James 5:7-8. Mga utod, mainagwantahon kamo hasta sa pag-abot sang Ginoo. Kinanglan may agwanta. Tanawan ninyo ang mga mangunguma. May nagwantahon sila nga nagahulat sa nahauna nga ulan. Pagkatapos nila tanom, may nagwantahon naman sila sa paghulat sang masunod nga ulan, kag sang ila patubas. Gani, mainagwantahon man kamo, hindi kamo magdula sang inyo paglaom, kay madali na lang mag-abot ang Ginoo. Ang iba nataka na. Amo na nga, wala nagit pag-asa. Mas-suicide na lang. Si pabala ining mudyol. Damo ang nag-suicide sini. Hindi lang sila kabalo. Ano gid kundi kamo kapasar? Ngapat yun yung gid ang inyo kaugalingon. Kaya hindi kamo kagwanta maghulat. Ani, magtuon kamo. Para masabat naman ninyo ang inyong mga leksyon ninyo. Sa akon nga adopted si Chris, dami ang ila yang banding sang iya nga mga classmates. So ang module, siyam kabilog. Taga isa sila mag-answer sang isa ka module, kag magkinambuyuhanay lang. Dali lang. Di na sila kabalo maghulat, gusto nila answer, ara dayon. O siyam sila, divide 9, taga isa lang. Pagkatapos ang isa, pasabol, pasa. Dali lang. So isa lang ang inansiran, tapos na.
Kaya because isa man lang, parehas man lang yapon ang module nila. So ang ginihimo nila, amo nang ginihimo nila para madali, hindi na sila kabalong maghulat. Palingin ka pa ulo. So Kristiyano, kinahanglan naton ang maghulat sang aton ginahangyo sa Dios. Kung may ginahangyo kita sa Dios, kinahanglan naton maghulat. Ano ba lang ginahulat mo kay Lord? Provision, ulat ka. Ano ba lang ginahangyo mo kay Lord? Asawa, ulat ka. Hindi ka magdali. Kay basi, madisgrasya ka. Lord, upper gali itong ng pangasawa mo. Gusto man lang gali magpasagod, nakapoy ka pa, kaya manugsagod kanya na lang. Sa pagulat, kinahanglan naton nga may pailob, kay ang nagahulat sa Ginoo may ara sang gahom. Once nga nagahulat ka sa Ginoo, may ara ka gahom, may power ka. Ako sa una, 48 years bago ko nakilala ang Diyos. Pero ang Diyos nagahulat man sa akon, ako nagahulat man sa iya. Nagahulatay kami. Basta nagkilalahay kami nga duha. 48 years. Karon 71 na ako. So meaning, 23 nakatuig ko nakilala ang to Diyos. Umpisa sini nga ministry, dito ko lang nakilala ang Diyos. Nahulat ako nga makilala ko ang Diyos. Kaya mo ini, gingamit ako sang Diyos. Kung gingamit man ako sang demonyo, 48 ka tuig, amo na gusto ko man mag-abot ako, 96 years old, kay 48 man nga tuig ang akon balo sa iya. Tudgid, ang tao karon naanad na sa instant. Ara na ang tanan dayon. Gusto naton ara dayon. Kung mag-withdraw ta kwarta, isoksok lang ang aton ATM. Ara dayon, di ba? Tinamad. Kasi una, malinya-linya ka pa. Karon sa pagbuktaw, ara na ang instant. Ang kape, instant. Ininit na lang lutuon mo. Bubuan mo lang kay ininit, kape na. So, mo man sa pamahaw naton, damo na karon may mga noodles, sari-sari nga noodles, Japanese, Korean, Pinoy, sari-sari lang kung ano gusto nga noodles. Kaya gusto naton pulos lang gid madali. Sa mo ini karon ang trabaho sang tawo. Ang tawo karon hindi na kabalo maghulat. Hindi na sila kabalo maghulat sa Ginoo. Kay karon ang tanan nga ari diri sa church. Balan ko nga nagsimba kamo, kay kabalo kamo maghulat kung ano ang pulong ni Lord nga ihatag sa inyo subong. Anong revelation ni Lord nga ihatag sa inyo. May ara gid kamo makuha. Hindi sayang ang magsimba. Ang tanan nga nagasimba may gahom nga makuha. Ang hindi makahulat, madali siya makaagom sang kaluyahon. Nagapate kamo nga hindi kabalo maghulat, nagaluya. Gakonsumisyon man. Hindi siya kabalo magulat. Dayon, madulaan sang paglaom kag labi na gid ang kamatayon nagaabot sa iya. Hindi kabalo magulat. Kadamo na ko siyang amigo nga nag-imol tungod di kabalo magulat. Ginpahulat lang sila siyang madali nga panahon para mabuligan sila apang nagtalikod. Amo man na sa Dios. Ug isa mo siling ang Lord, hulat-hulat lang, pater. Hindi ka magulat, pater, talikod ka dayon, siyempre, hindi ka mabuligan. Apang paandam gid ang Ginoo sa iya kabataan. Kapaandam ang Diyos sa aton. Gusto ng Diyos sa aton, matudluan kita sa paghulat. Damo man diri ang nadula sa church nga ini. Pero nagahulat lang si Lord gihapon. Kaya si Lord iya makahulat. So, pilakad lang, gagabalalik man. Amo na gani hambal niya sa Isaiah 40 verse 30-31. Bisan ang mga pamatanon, ginakapoy. Bisan ano ka pakabakod, makapoy kagid. O kung nagakaluya, kag nagakatumba sila. Di ba? Kung maluya, nagakatumba. Pero silin niya, pero ang mga nagasalig sa Ginoo, makaangkon liwat sang kusog. Daw sa magalupad sila nga pariyo sang agila.
Kung magdalagan sila, hindi sila pagkapuyon. Kung maglakad sila, hindi sila pagluyahon. Wow! Ang tanan nga nagahulat sa Ginoo, they will renew their strength. Balik sa inyo ang mga kusog ninyo nga nadula. Tanan kita may pagkaluya. Bisan ano ka pa kabakod. Amo ganyan balo kay na bisan ano ka pa kabakod. Ako bakod man ko pero may abot nga time kakaluya ako. Siyempre ang lawas na subject to deterioration. Nag-deteriorate ang aton lawas. Kasi subject ito ng deterioration ng ating katawan. Apang ang tanan nagasalig sa Ginoo hindi makabatyag sini. Ang nagasalig hindi makabatyag sini. Ang tanan nagasalig sa Ginoo. Ano man ang ginabatyag mo nga sakit, kung ang focus mo ang Ginoo lamang, hindi ka makabatyag sini. Ako, lain batyag ko, ginakurog ako, ginalagnat ako. Di ko balaan kung ano, ini. Siguro, pagtilaw, ini isang demonyo. Kay basi, hindi niya gusto nga pawalihon ako diri, pero ginbatuan ko gid. Kay siling ni Lord, i-renew ko ang imo strength, ibalik ko ang imo healing. Subong adlaw, so ginhimo ko gid. Bisan kabudlay sa akon magbangon, pero nakita ko gid nga si Lord ang mag-aapin sa akon. Sa tunga sang aton pagulat, ang Dios nagahikot sang solusyon para sa aton nga hangyo. Once nga nagahulat kita kay Lord, si Lord mismo, ginahimo niya na. Lord, lain batyag ko. Kapangayo ako healing, subungid nga adlaw. Subungid nga tion, kay magwali ako. Kay nagapunggo pa ko to, gakurog-kurog paghapon ako. Naka-jacket ako kay sobrang lamig. But, ginpangayo kay Lord, nagulat lang ako. Then, pagbalik, gitawag ko ni Pastora, nadula ng lamig. Wow. Amo man na sa inyo. Kag sa to nga sang aton nga problema ang Dios ara nga nagabulig sa iya kabataan. Pati bala ka mo. Sa tanan ta nga problema, ang problema permanente na siya nga may problema. Pero ang Dios permanente man nagahatag sa imo solusyon. Sa imo na ina, kung hindi mo gamiton, ang solusyon ni Lord. Amo manini sa aton, gintagaan kita kaalam sang Diyos para magamit ta sa iya kaharian. Pero kung ang inyo kaalam, ang inyo natun-an, kag wala nyo man lang gina-share, sayang lang. Namo diri, nakita nyo naman si Ate Wai, bisan amo na ng edad niya. Still, nag-Bible study pa. Because ang strength ni Lord ara. Si Nanay Akuliana, sang una, 85 na, nakabakride pa sa motor. Ma-Bible study lang because nagapati siya. Ako nag-serve sa kay Lord, ang strength maibalikid sa iya. Kita man, amo man ina. Once nga may pagsalig kita sa Ginoo, kinahanglan naton saligan sang tuod. Hindi magsalig-salig, sang palagpat lang. Just like kay Brother Edsel, kay Marilyn Domago sa Lambayong, Edsel Anchita Domago, kaparyente ni Doktor. Na sila, nag-umpisa, nagsimba lang sila dito, walang may nag-imbita sa kanila. Ang ila service, top down. Nga kung mag-ulan, kapahigad sila kung sa diyan sa may gasulinan station, dito na sila magpasilong. Pero kay naghulat sila. Tintagaan sila tanan. Salakyan, subong bag-o nga balay. Kung ano ang ginabless. Tod gito, kung matutong na kay Lord, ginabless ka gid. Faithful. Wala kaisip. Atag bugas. Atag bulig sa simbahan. Amo man ina sa aton. Hindi lamang nga sige lang ta simba-simba, pag-abot sa buligay, way ti mo ibulig. Hindi kita maging tiker lang, manugbaton lang.
kundi kita nga ari kita diri sa church, kay kita ang magabulig sa ministry nga ini. Sa inyo man, wala kami may giniisip nga hindi pa namion ining aton church. Ang ginaisip, 2021, fully air condition na ito. Yan ang ginahingi namin kay Lord, fully air condition. Maganda, may mga sakyanan na kita. May isa lang ka lugar nga idulong dito ang tanan nga nagasimba din. Siguro sa to, pwede na kita mag-imbita sa tanan-tanan. Then ang isa pakit, ngara sa akon, buligan ko ini si, sila ni, sa likod, ha? Si Leia. Ulat ka lang, Le. Kaya ginapangayo ko na kay Lord, ipabulong ta ka. Ako gapangayo pa ko kay Lord, Lord, tagay ko ako. Provision. Medyo harap ng iya mata. Because sa sakit niya, hindi na siya makakita. May tsansa pa man siya makakita sa linggo gani. Lord, gahangyo gid ako. Nga matagaan mo ko provision para mapabulong siya. Tudgid kung hindi kita magbinuligay, wala tsansa ang isa. Kaya hindi siya makasarang. Pero kung may magbinuligay diri sa church, hulat ka sang provision ni Lord. Pangamuyo mo na, Leah, 100% pag-abot sina, ipabulong kita. In John 16:33, ginasugid ko ini, nga mga butang sa inyo agod bay kalinong kamo, tungod sa inyo pagtuo sa akon. Pantuson kamo sang mga tao sang kalibutan. Amo ni karon ang ginaantos ta. Sino naghimo si mga kalautan? Ang demonyo. Pero hindi kamo maghadlok. Amo ni karon, hindi kamo maghadlok, Leah. Tungod kay gindaog ko na sila. Ang pag-ayo mo, ipangamuyo mo nga maayo ka. Tudgid, agwanta ka lang anay, kaya ginapangayo pa. Pero pag abot sina automatic, pangitaon ka nakon, kag ipabulong ta ikaw. Hindi lang ina siyang lahog-lahog, kundi tako man ang magasto, basta may ara lang. Isa ka project ni Lord ina, ako lang ang mag-handle. Project ni Lord ina para sa imo, pero ako lang ang gintagaan ni Lord. Nga maghambal sina. Hindi ko man dapat ihambal na, nga si Lord ihambal. Para magulat siya. Wala na sa topic kung nga pabulong na ka, pero siling ni Lord ihambal. Kung matagaan sa paglaong, siyempre, dali ang pag-ayo. Ini nga verse sa John, nagapakita gid sang klaro sa aton. Nga samtang ari nakita diri sa kalibutan, may ara gid sang kabug-aton nga aton magyan. Ang kabug-aton diri lang sa duta. Diri lang ang kabug-aton. Kag diri laman ang problema. Sa langit, wala ka na problema. Ang pamangkot, kung nag-atubang ka sang kabug-aton, ginapili mo bala nga mangindikit ka kay Lord. Ang pamangkot karon, kung may problema ka ba, piliun mo bala magdikit kay Lord o kung hindi. O ginasikway mo si Lord. Amo ning pamangkot karon, kung kamo pamangkoton, kung may problema ka mo, magdikit ba kamo kay Lord? Wala si may gasabat. Hadlo ka mo magdikit kay Lord? Siyempre kung ako may problema, dikit ko kay Lord. Kaya si Lord lang makaayos sa akon. Si Lord lang makaprovide sa mga kinahanglan ko. Si Lord lang ara na tanan sa iya. Pero ang hambal ni Jesus sa iya disipulo, pilion tanga mangin dikit kita sa Diyos. So mo na ginadvice ni Jesus. Siya kaya medyo nahadlok na itong mga disipulo niya. Sila niya diri,
Hindi ka mo magkahadlok tungod kay gindaog ko na sila. Di ko may nagdaog ang imo nga updan manugdaog, hindi ka nagin maperde. Di ba? Maproteksyonan ka kag mapag-on ang aton pagtuon. Ang Dios hindi makahimo sing milagro sa aton kabuhi kung wala kita pagtuo sa iya. Ang mga milagro, kung wala kita pagtuo diya, di kita maayo. Karon kapati ako, may paglaom ka na. Ipabulong ka ni Lord. Ako lang gamiton niya nga ihatag sa imo ang provision. Siguro makakita ka pa man kay diabetic lang imo sakit, di ba? Nasubrahan na ka sugar, di ba? Once sobrang sugar mo, di ka na makakita. So may bulong na sina karon. Kaon ka sang damo nga itom nga subay. Kaya ang subay lang nga itom magkaon ka sugar. Kita mo sa lansones, yung lansones na matamis, basta matamis, maraming antamis, maraming, di ba? Damo sang subay nga itim. Siguro, ako biro lang na, pero si Lord, once kay Lord, tandugon na ni Lord ang mata mo. In Jesus' name, you can see. Okay? So, samtang nagahulat kita kay Lord, while waiting upon the Lord, anong gawin natin? Kailangan, mayroon tayong gawin. Mayroon tayong obrahon na dapat natin obrahon. Una, pray. Pangamuyo. Kinanglan natin mga muyo. Samtang nagahulat kita, ang pinaka-importante nga bagay, ang pagpangamuyo. Sa pagpangamuyo, makahatag ini isang kamag-anan sang aton kabugaton. Ang tao nga nagapala pangamuyo, ang kabugaton nagamag-an. Di ba, hindi ka kabatyag sing kabugat? Si Ate Way, di ko ito nakitaan ng, alam mo, ganun mo na si Ate Way magambal. Yan talaga. Encouraging ba ang words? Wala sa nagapatay sang words. Damo man yan din nga, ga-intro ka pa lang, patyod niya kadayon ba? Pero yung mga encouraging words nga nagagwa sa baba sa imo ka istorya, amo ini makahatag sa aton sing kamag-an. Kaya ang Diyos nagasabat lamang sa pangamuyo sang iya kabataan. Iway man siya nagasabat, di man kamo makaistorya kay Lord kung hindi ka mangamuyo. Kinanglan nato ang pangamuyo oras-oras. Amo gani hambal nila, nga oras-oras, kitway na ta oras sa iban. Bisan nagaano ka, you can pray. Mahimo mo mga muyo, bisan sa diin ka. Bisan anong sitwasyon mo, mahimo mo mga muyo. 1 Peter 5 verse 7. Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga palaligban, kaya nagakabalaka siya sa inyo. Wow! Kung ikaw nagahangyo kay Lord, pagi sa pangamuyo, tanan nga palaligban mo, nagakabalaka sa imo. Anong ginakabalakahan mo? Pangyua kay Lord. Iyagid ni na hihatag. Ang Diyos nagapahibalogid sang aton mga nga sa iyas lang ito gan ang tanan nga aton ginapalaligban. Kay wala sing ni isa nga mas maglabaw sa iya pagtatap. Wala si may maglabaw sa pagtatap sang Diyos. Kung siya ang magtatap sa aton. Abuga di, siling ko sa ila, alongin nyo lang si Leah. May plano si Lord sa imo Leah. Nagkapasulod si Leah, hindi sa kakita. Kita ko na. Nagambal si Lord sa akon. Ihambal sa iya, ipabulong mo siya. Ulat lang, I will wait upon the Lord. Yahatag yagid na sa imo. God is a concerned Father. Siya ang may kakabalakagin sa aton. Concerned sa permis aton. Anong ginabatyag mo? Concerned siya.
Ano gina problema mo? Concerned siya. Basin ang panyaga nyo, concerned siya. May panyaga kita, taga-ugto, di ba? Concerned siya. Kaya siya ang Diyos. Siya ang Diyos nga nagakabalaka nga tatay. About whatever concern us. Ang tanan nga ginakakabalakahan naton, kakabalaka man siya. Number 2, read the truth. What is the truth? The Bible. Samtang nagahulat ka, basa ka sang pulong sang Diyos. Hindi nagahulat ka, way ka man ginahimo, simple, hindi nimo maangkon, ang imo ginahulat. Siya, read the truth. Hindi ka mo sige basa sa mga Playboy magazine, mga quick magazine. Samtang nagahulat ka mo, read the truth. Ito mga Bible, yun ang mga encouraging words ng Diyos. Tanan kita may ara nga ginabasa nga bagay para kita ma-encourage kung may ara kita sang kabudlayan. Ang pulong sang Diyos nga matuod, amo ini makahatag sa aton encouragement. Itingala ka ang tao kaluya, pagbasa niya sing Biblia nagpagod. Siguro may mga paborito kamo nga bahin sang pulong inang mga verses. Mayo kali inang naga-memorize kamo ka verses. Ako sa una, ni isa bagay ko may naibaluan nga verses. Pag-start ko, wala gid ako kabudlay mag-memorize ka verses. Pero isang daang tao sa sabungan, memorize ko. Iba-iba pa ang pusta. Pagdating sa Bible, ni isang verse, wala akong memorize. Alam mo yun, nung star llamador ka, 100 ka tao, iba-iba ang pusta, memorize ko yan. Mas madali memorize kaysa yung salita ng Diyos, yung verse. Waiting is difficult. Mahirap yung naghahintay. Pero sabi niya, kung nag-concentrate ka sa husto, concentrating on what is true help us recognize when Satan start lying to us. Pero kung nagabasa ka sang pulong nga tuod, samtang palapit ang Satanas, hindi kitsa ka palapit sa imo. Pala nyo, ang nanggaguba sa inyo lawas, trabaho na ni Satanas. Nga ang tao nagdamo kaon kalamay, pilainom ka kok, pala nila makaguba. Kalamay, kok, kape. Sabi nga ni Doc, every time mag-inom si Doc ng Coca-Cola, this is for my kidney. Kasi kung panainom mo ng Coke, kidney naman ang sakit mo. So every time mag-inom siya, this is for my kidney. Doon ako nakuha kay Doc. Yung sabi ni Doc, nagkain kami ng isang gabi, sabay po kami, nakita ko po yung kanyang, siyempre na-enjoy siya diri sa aton. Matagaan kita sang armas, sang Diyos, kung nagabasa kita sang pulong. Wala kita armas, kung wala pa lang kita kabasa, sang pulong sang Diyos. Are, basahon ko ang the truth nga natabo sa kaistorya, Matthew 4, 1-11. Isa-isahon talaga malawig. Pagkatapos santo, gindala sang Espiritu Santo, si Jesus sa kamingawan, agod sulayon ni Satanas. Sa sulod sang 40 ka adlaw, kag 40 ka gabi, nagpuasa si Jesus, kagin gutom siya. Nagpalapit sa iya ang manugsulay nga si Satanas, kag nagsiling, kung ikaw ang anak sang Diyos, himuha ini nga bato, nga mga bato ka mangintinapay. Pero nagsabat si Jesus sa iya. Always ang kinasabat ni Jesus sa iya, ang pulong nga matuod. Siling ni Jesus, nagsiling ang kasulatan. So nagbasa siya sa kasulatan. Ari diri sa pulong. Sila niya, hindi lang sa pagkaon o mabuhay ang tao,
kundi sa tagsa kapulong sang Dios. Di ba matuod? Hindi lamang kita mabuhi sa pagkaon. Kaon ka subong, karon hapon-hapon, gutom ka naman. Pero ang pulong sang Dios, mintras tanto, hindi nakagutomon. Dayon gindala siya ni Satanas sa Jerusalem, ang balaan nga syudad, dito pinakamataas nga parte sang templo, kag nagsiling siya kay Jesus. Kung ikaw ang anak sang Dios, lukso ka paidalom. Tuntog ini si Satanas, magsulay. Ano niya pa si Jesus, lukso ka sa sini, sila niya, parte sang templo, kag nagsiling siya sa kay Jesus. Kung ikaw ang anak sang Dios, lukso ka sa paidalom. Kay nagsiling ang kasulatan, suguon sang Dios ang iya mga anghel nga pagbantay sa imo, saluon kanila agod hindi mapilas ang imo tiil sa bato. Wow, kanami gid si Satanas, no? So, pero nagsabat si Jesus, amo lang yapon ang kamaturan ang ginasabat ni Jesus. Nagsiling ang kasulatan, hindi pagtistingi ang Ginoo nga imo Dios. Bisan ano nga pagsulay sa imo, kung pulos tuod ang imo ginahambal, ikaw ang nagkawat, hindi ako. Ikaw ang nagpatay, hindi ako. Bisan ano ka kapulis, hindi ka gindakpon, hindi pa ikaw. Sa liwat, gindala pagid niya si Jesus sa mataas gid nga bukid kag ginpakita. Sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan kag ang iya sinigahom kag manggad. Nagsiling si Satanas sa iya, ini tanan ihatag ko sa imo kun magluhod ka kag magsimba sa akon. Wow, kadamo nga pagtidayon nagsiling si Jesus. Palayo. Palayo ka, Satanas. Nagasiling ang kasulatan, the same. Ang kasulatan gihapon. Ang iya nga ginambal. Simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios kag siya gid lang ang imo alagaron. Dayon nagalin si Satanas kag nag-abot ang mga anghel sang Dios kag nag-alagad kay Jesus. Wow. Kung hindi kalusot ang Satanas, gusto lang na magdukoy-dukoy. Uy, hindi ko katilaw. Hindi ko kalusot. Every time, bisan sa diin ka, bisan sa mag-witness ka, bisan anong nga kaso, kung ang imo ginhambal tanan tuod, hindi ka gid maano. Kadamo man na priso da. Abi kay ang ilang testimony, bago-bago, huusubong buwas, hindi. Amo na nga, mapriso lapat. We have to remember, Satan is the father of lies. Isipon takit pirmi, nga ining nagasulay, tatay sa mga tikal. He is sneaky and he knows our weak points. Di niya bala niya kung di kita mahuyang. Kung ikaw imboy, huyang mo chicks, tagaan ka sa mga nami legs. Pero ang iya guya, daw aswang. No? Wala mo sneaky siya kayo. So, kung nagahulat ka mo sa Diyos para maghulag sa sitwasyon, kadto ka mo sa pulong sang Diyos, kag isipa iya nga promisa. May promisa ang Diyos. Just kay Brother Jesse Boy, ang promisa sang Diyos sa iya nga tagaan gid siya, sang kaalam, gamiton gid siya sa ministry. Bisan magano siya, palayo man siya, balik man siya gyapon. Palagyo siya, balik lang siya gyapon. Gikarnap yung salakyan ko, balik lang siya gyapon. Alam mo, Adok, kinarnap na yung aking Starex. Bininta niya lang ng shabu, pinalit. Pero dahil may plano si Lord sa buhay niya, binalik pa rin. Walang kaso yung karnap. Yung shabu ang kaso niya. Di ba? Dahil po, mahal ka ng Diyos. Bisan ano mo pa kahimo sing malain. Kaya may plano ang Lord. Ako ganun siya una.
Kaya yung simba namin, umaga pa lang, Lord, Doc. Sabi ko, okay, pwede akong magsimba kasi yung sabong sa hapon naman. Okay, nung bandang huli, sinabi ni Pastora, ang simba natin, umaga at hapon. Okay, sabi ko, nalipat naman yung mga derby sa gabi. Wow, okay lang yapon. Yung bandang huli, umaga, hapon at gabi na ang service namon. Sabi ko, patay. Dahil si Lord, basta may plano sa buhay mo, gagawin niya. Gagawin niya ang lahat para makuha ka lang. Nakuha nyo? Bisan ano nyo katunto. Basta ano nyo ginahimo. Kung ang Diyos may plano sa inyo, kuwaon niya gid ka mo. Ako, dugay ko nakilalang Diyos. Lango-lango pa gani ko si una. Siling siyang Muslim sa akong migo ko. Inya, ang Diyos nyo, isa lang. Yung ko, imo nyo ya, damo. Inyo ya si ala una, alas dos, alas tres, alas 4, alas 5, alas 6. So, ginimo panakon lang mo sa una. Karon hindi gali pwede. Never mo ihambal. Joke ang word of God. Was kang ginagamit mo, sa una mo na kinahimo ko. Every time magwali ko, may joke. Dahil yung pamangkot ni Pastora, pamati ka mo kay Pastor? Yes, Pastor. Ang nakuha nyo, ang joke ni Pastor, ang ganda ba? Masaya kami. Pero walang nakuha ang verse. Yung verse, hindi nila alam. Pero yung joke ko, alam na alam nila. Number 3, make a list of what God has done in your life. Gawa po kayo ng listahan na kung anong ginawa ni Lord sa buhay nyo. Ilista nyo. Habang naghihintay po kayo, isulat nyo po ang ano mang maganda na ginawa ni Lord sa buhay mo. Sabi ka akin, this is the day that the Lord has made. Yung kanta na yan noon, talaga ginawa ko yun. Yan ang paborito kong kanta noon, kahit saan ako magpunta. At saka yung kantang, buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, woo! Masayang tunay. Yun yung pag-born again ko, yun po ang aking team song palagi. Kahit saan kami magpunta, yun pala, luma na pala yun. Kaya may listahan po kayo kung ano ang ginhimo sang Diyos sa inyo. Himo ka sang listahan kung ano ang hinimuan sang Diyos sa imo kabuhi. Ano ba lang ginhimo sang Diyos sa imo? Siguro, konsulaton nyo, damo ka mo sinamasulat. Kung kisa, ang aton pagtuon nagatahaw, kung nagahulat kita sang madugay. Pero kung ang aton maayo nga bagay, nga hinimuan na sang Diyos sa aton, ilista mo sa imo tagipusoon, madali mo siya mabalik-balik. Di ba? Budlay magulat. Pero itong natapos na nahimo ni Lord sa akon. Dati, yung istorya ko, Permi, nagpagamot po kami sa doktor, optical po, yung pinakasikat na doktor sa Davao. Para sa mata po. Pinatingnan ko yung mata ko kay medyo blurred. Sabi ng doktor, wala naman tayo i-check up. Dahil, anong dudot gani sa Ilonggo, sa Tagalog? Bulok na yung mga ugat ng iyong mata. Wala na tsansang makakita ka. Galit na galit ako sa doktor. Then, sinabi ni Pastora, let us pray. Nag-pray lang po si Pastora. Tapos, yung mga lista ni Pastora na ginawa ni Lord sa buhay niya, yun ang ginamit niya sa pag-pray. Lord, ikaw ang Diyos ko sa Korea, ikaw rin ang Diyos ko sa Pilipinas. Na ginawa mo sa buhay ko ang tanang nga nami sa kabuhi ni Pastora, ginhimo sang Diyos karon. Nagahangyo ako sa imo nga ang mata sang akon bana. Ginahagyo ko nga makakita. Nagpa-check up kami 1987.
karon 2021. Ila ka years? 34 o 44? Ah? 44, no? Kamu na lang bala da. Hasta subong makakita pa ako. Balaan ko, ang akon mga sulat, pwede ko mapambog ang sulat ko. Ang agi ko, nami ako agi. Hasta subong nami gyapon agi ko. Bisan tigulang na ako makita yung mga agi ko, the same ka nami isang agi ko. Pwede ko mapambog ang agi ko, pasin ka mo makatanaw. Still, kay kung hindi ako makakita, hindi ako makaagi sing manami. Still karon, makita ko kung sino ang gwapa, kung sino ang gwapo. Ilongga! Ilonggo! Hambog. Ilista nyo ang ginimuan sang Diyos nga kaayo sa inyo kabuhi. 1 Samuel 17:45-46. So, basahon ko. Nagsabat si David, nagapalapit ka sa pagpakig-away sa akon nga may espada. Wala niyo pag-away ini, si David, gamay. Ang kontra niya, si Goliath. Yang hambal ni David siya, nagsabat si David kay Goliath. Nagpalapit ka sa pakigpag-away sa akon nga may espada. Si Goliath may espada. Bangkaw, kag sibat, pero nagapalapit ako sa pagpakig-away sa imo sa ngalan sang Ginoo nga makagahom. Ang Diyos sang mga soldado sang Israel nga imo ginahangkat. Actually, hindi si David ang ginahangkat. Ginaangkon ni David nga siya lang ang gamiton sang Dios. So sining adlaw itugyan ka sa Ginoo sakon. Kita mo na ikaw daw paka kalang kadako kontra mo daw taas kayo dako. Sa sining adlaw itugyan ka sang Ginoo sakon. Patyon ko ikaw. Sipa bala. Kag utdon ko ang imo ulo. Kag sa siniman nga adlaw ipakaon ko ang mga bangkay sang mga Pilistinihon sa mga pispis kag sa mapintas nga mga sapat kag mahibaluan sang bugos nga kalibutan nga may Diyos ang Israel. Siling ni David, ani Goliath siya, ikaw? Daw kuring ka lang? Lapakon na nakakaroon. Pero wala ako naggadto sa pagpakig-away sa imo. Kari ako makipag-away sa imo sa ngalan sang Diyos sang Israel. Yara sa pagsalig. Amo ini nga dapat naton kit permi. Nagapati si David nga mga ngapin nga Diyos kahapon karon kag manug-abot nga adlaw amo man ang ara sa iya. Siyempre si Lord the same yesterday, today, and forever. Amo man nga ara kay David. Kung sino to nga Diyos ang ara kay David, amo to siyang Diyos sing una karon kag sa buwas. Wala siya nagatanaw kung ano kadako ang iya kaaway. Itagari guro, makikita ta palang dako-dako atras na kamo, no, di ba? Ginatanaw ang gahom sang Diyos nga mga ngapin sa iya. Wala siya nagatanaw sa kadakuon sang iya nga kontra, pero ginatanaw niya ang gahom nga kadako ara sa iya nga halin sa Diyos sang Israel. We cannot trust the one who helped us yesterday is able to help us again today. Kung sino man tong nagbulig sa aton sa una, siya man atong Diyos nga na magbulig sa aton subong. Amo man atong Diyos nga nagkayo sang akon mata, nga hasta subong makakita pa ako. 71 years old, pila na katuig nga naguba ang mata, nagadrive pa ako duha ka salakyan. Kung paano ako ginhalungan ni Lord. Because I wait upon the Lord.
nga siya ang mag-aayo sa akon, may himuon ka. Number 4, go for a walk. Kung nagahulat ka, lakad-lakad ka man. Hindi kasi kipundo lang sa isa ka lugar. Lakad-lakad ka man. Tapos, lakad-lakad sa palibot, kag magpatawhay. Balan mo dito sa lugar nyo, pigado dito ka. Lakad-lakad ka man, kag magpatawhay. Kung kisa, ma-encourage kita kung untatan naton ang aton obra, kag libot, kag magtulok sa mga binuhatan sang Dios. Amo ni kung kisa kita diri, lakad man kamo dito sa Lake Cebu. Tanawon nyo man ang tilapia sa babaw sang lake. Di nga mo kakita. Sa taas ng bundok, may lake. Sino naghimo? Si mayor nila? Wala. Ano man nabalaan ng mayor nila na? May falls, 7 pa. Yung iba, isa lang ang falls. Yung sa Lake Cebu, 7. Isa lang ang source ng tubig. Yung galing sa lake na tubig, yun po ang pumupunta sa 7 falls. Nakuha nyo? So, lakad ka mo. Go for a walk. Lingawa ninyo nga utak. Alam mo sa balay mo, pulos lang problema. Di ka gin maglagaw-lagaw. Kantuman ka mo sa kisisi. Oh, lagaw-lagaw man dito. Tanawan nyo ang hinimuan sang Diyos. Sila niya diri. Tulog kita sa kreasyon sang Diyos. Alin sa magamay kag sa mga dalago. Focus ka sa mga katahom nga hinimuan sang Diyos. Focus ka mo nga katahom sa ginhimo sang Diyos. Ang iban may buhok, iban may wala. Iban laka ang buhok. Nga tulukon niyo mga matahom. Ang mga biyuba. Lakat ka mo sa Lake Columbio. Kakato na ka mo sa Columbio, sa ila to nga falls. Sa babaw ka bukid, may bato nga dako. Nga ang bato nagkatubod tubig. Baka namin tulukon, wala may picture pero nakakanto na kami. Hindi kita sige sunod sa butang nga ginahimo sang kalibutan. Nga mo ini ang nagatulod sa aton nga malaglag. Hindi kita maging kaupol sa kalibutanon nga buhat. Malayo. Balan mo nga kagamo sining karon ang panahon. Di na mabalaan kung tuod pa ning COVID, kung hindi. Daw eleksyon ang target sini ba? Diri sa BCF, sinisa, ay man na COVID. Wala man mas, wala sang face shield. Ako ni, nagkakatabo sa COVID, subong. Daw political style ni ba? Di pila kadlaw, banghatag ako sang vaccine. Pero kaya ang vaccine sang BCF, Jesus blood is the true vaccine. Amo ini makaayo sa aton. Ang dugo ni Kristo, hindi kita sige sunod sa kalibutanon nga vaccine. Iban may ginturok, may sino ba? Isa pa ano to? Ulos na lang, vaccine. Damo man ang hindi gusto, iban gusto man. Kasi siyempre hadlok. Pero hindi kita magsunod sa buhat sang kalibutanon. Romans 12, verse 2. Hindi ka mo magsunod sa mga pangginawi sa mga tao sa sini nga kalibutan. Tugutin ninyo ang Diyos nga magbaguhon niya ang inyo hunahuna. Wala nyo ang gamo ara sa hunahuna. Kung hindi nyo baguhon ang inyo hunahuna, perbi lang may gamo. Agod mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Diyos kung ano ang maayo, husto, kag kung ano gid ang iya nagustuhan. Himuon ta ang nagustuhan sang Diyos. Never himuon ta ang hindi gusto sang Diyos. Nakuha nyo? Hindi kita magsunod sang pamatasan sang kalibutan nga ini, nga mo ining nagahatag sa aton sang kaluyahon. Hindi kita magkumporme sang ginahimo sang kalibutanon.
nga buhat nga nagapalibot sa aton. Kundi punon naton ang aton kaugalingon sang husto kag makapahamuot sa Dios. Damo man siyang hilimuon nga aton hindi kin makapahamuot sa Dios. Amo to nga aton himuon. Gani ka kanggid si Lord sa aton, siling ni Lord sa aton. Lakat ka sa palibot kag magpakatawhay. Why kita ginapigos? Piyara kita free will. Pero siling ni Lord, may free will ka mo, pero pilian nyo inang akon nga nagustuhan. Hindi ka mo maghimo sa hindi ko gusto. Pa nyo? Number 5. Meditate on God's promises. Kung sige naton lumlum ang promisa sang Diyos. Lumluman tagid ang promisa sang Diyos. Anong promisa ni Lord sa akon? And my God shall supply all my needs. Meditate naton na siya. Sukton ta siya dira. Kung anak ka niya, pwede ka makasukot. Kung sige naton lumlum ang promisa sang Diyos samtang nagahulat kita, kay aton gid nahibaluan nga ang tanan nga ginahikot sang Diyos sa aton makapaayo gid. Kay ang tanan nga iya nga ginumpisahan iya gid ini tapuson. Ano man ang ginumpisahan ni Lord sa imo, siya gid ang magatapos. Ang kabuhi ko nga mo sini nga nagsurrender ako sa iya. Kung ano man ang kaayo nga ginhatag niya sa akon. Balaan ko nga tapuson niya gid ina. Maayo si Lord. Aton lumluman ang mga pulong nga promisa sang Dios sa aton. Romans 8 verse 28. Nakahibalo kita nga ang tanan nga nagakatabo ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya. Nga iya mga ginpili suno sa iya katuyuan. Pinili kita sang Dios. Kung ang pagbago mo ginuumpisahan na sang Dios sa kabuhi mo, iya gid ini tapuson para magbago ka. Sa tabo, isipon mo, Brother Jess, na wala na sa tsansa nga mag-amo sina. Kung paano siya binago talaga ni Lord. 100% Dok. Baliktad. Kung ano siya ngayon, yung kabaliktaran, yun siya noon. Kaya tungod may pagbago. Ginumpisan niya balas. Ginumpisahan na balas ang Diyos ang pagbubo sang buga ng grasya sa imo. Sa mo ni natabo sa iya. Sa iya pagbago, ginbubo sang Diyos ang bilog nga grasya. Kung nagahulat ka para sa Ginoo. Wait upon the Lord. May ara ka himuon nga maayo. Hindi ka maghulat ka, wala ka man lang himuon nga kayuhan para sa Diyos. Number 6, study God's name. Ang pagtuon sa pangalan sang Diyos makapabag-on sa aton sa oras sa pagtilaw. Ang isa ka nga pangalan sang Diyos amo ining Jehovah Jireh. Siya ang Diyos nga mag-provide. Kung magsiling nga Diyos, mga may provide, wala siya nagatikal, kundi iyagid ini ginatuman. So, mga pangalan sang Diyos, pakita, Jehovah Rapha, God who heals. Kung kinahanglan mo ang kaayuhan, may specific name si Jesus. Sa imo nga ginapangayo, nga specific nga ginapangayo mo. Kung mangayo ka sang healing, masiling ka, Jehovah Rapha. Another name, God is Elohim. He is your creator. Another name, God is Elohim Chayim. He is the living God. Buhi siya nga Diyos. Hindi ka magpangamuyo sa patay nga Diyos, kay hindi ka ginsabton. Another name,
God is Abba. He is your Father. Kung magtawag ka siya, Tatay, Daddy, tawagan mo siya, Abba, Father. Next name, Jehovah Shalom, the Lord is peace. Kung gusto mo kalinong, tawagon mo ang Diyos, Jehovah Shalom. Kinanglan ko kalinong, specific God to a specific problem. God is El Elyon. He is your sovereign God. Next, God is El Rui. He sees you. Kita niya ka, saan din ka makanto. Ikaw, Leah, hindi ka makakita, pero si G, ang Lord, kita niya ang tanan. Kita niya ang kinahanglan nimo. Okay, next. God is Elkanah, the jealous God. Oh, jealous God siya. Then next, God is Jehovah Rui. He is your shepherd. Siyang nagatatap sa imo. Next, Jehovah Nisi. He is my banner. Next, Jehovah El Shaddai, Lord God Almighty. Akag madamo pa nga pangalan ang Diyos. So, pangayo kamo sa iyang specific nga name. Kung ano ang inyo kinahanglan, iya ina ihambal. Psalms 9 verse 10. Psalms 9 verse 10. Nagasalig sa imo ang mga tao nga nakakilala sa imo. Kay siya nga mga nagadangop sa imo, wala mo ginasikway. Once, kilala mo ang Diyos, kaya balaan mo ang pangalan nila. Tawaga ang Diyos sa iya pangalan, kagang iya bulig, mangkon mo. Mangkon naton ang bulig sang Lord. Ako kay nalain, batyak ko, pero nangayo gid ko bulig. Lord, mawali na ako, lain pa batyak ko. Ipangayo ko, Jehovah Rapha. Automatic, pagtawag ni Pastora, kadasig sa akon, binalhas na ako. Thank you kay Pastora, pag kahapon, gintatap niya gid ako. Kag tanan nga balas ko, naguluwa gid. Kag, pasalamat gid ako kay Lord. Samtang nagahulat ako sa iya, may nagahimo ako sing kayuhan. Number 7, last. 7, call a friend. Pwede. Sila niya ang Diyos, wala gid naghambal nga kita gid lang ang magkarga sang aton kabugaton. Kung may mga kabugaton kamo, panawag kamo sa mga friend nyo, sa mga close nyo. Siyempre, si Imboy, may kabugaton ko, Brad, Sherwin na yun na, di ba? Call a friend. Balan yung friend nga makabulig sa inyo. Hindi ka mo magtawag sa friend nga wala man i-advise sa inyo. Di ba? Kung problema mo, abi, siyempre, kung dito ka sa friend mo nga palahubog, wala gina siya i-advise sa'yo. Inom ta pre, bayin ang problema. Wala gid maayo nga mahatag sa imo. Tawag ka sang mga imo utod sa pagtuo kay mas maayo ang duwa sa isa. Di ba? Mas maayo ang duwa kaysa isa. Kay kun matumba, may isa pa nga magpatindog. Di ba? Kinahanglan naton may ara ta kaupod. Din aton kaya kasuluhon ta lang ang isa. So mo ini manawag ka sang imo amigo. Ecclesiastes 4, 9 to 12. Mas maayo kung may upod ka sang sa isa ka lang. Kaya mo ini ang maayo nga mahimo kung may upod ka. Kung ara ka sa kalisod, mabuligan ka sang imo upod. Pero kung makaluluoy ka, kung ara ka sa kalisod, nga wala sing may magbulig sa imo. Kag kung magtugnaw, makahuliray ka mo. Sang imo upod kag makapainit. Painit ha? Sa mag-asawa ini, yung mga kwan, hindi ni pwede sa Pero paano ka makapainit
kung ikaw lang isa. Ako nyo, mahapos ang perdihon kung ikaw lang isa, pero kung may upod ka, mabudlay ka mo perdihon. Pareho balas ang lubid, kung tatlo ini kadoble, mabudlay ini bugtoon. So, sobra ka pag-on kung may upod ka. Kung may kabugaton ka mo, panawag ka mo. Ato sa opisina, kadamo dira sang mga counselor da, na mag-counsel sa inyo. Pangita kita sang amigo, nga makabulig sa aton. Kag kung sa pila ka adlaw, kita man makabulig sa ila, kita naman makabulig sa ila naman nga kinahanglanon. Magbinuligay lang. Subong ikaw naghatag bulig, pila ka adlaw, ikaw naman ang pangayuan bulig. Mayra pagkali. Number 8, talk to a pastor. Kinahanglan naton mag-istorya sa pastor. Kung ikaw nabudlayan, siguro tion na nga manawag ka sa imo pastor para mangayo sang bulig. Amo ni kung kisa damo nagakwan, gahulat lang ang pastor, wala man sing may nagapalapit. Hindi lamang nga maghambal sila sang matuod. Okay, 20 minutes. Kundi sila man equip nga magbulig sa imo kung ikaw may kabugaton. Kaya ang mga pastor, may nahibaluan. Equip na sila nga mag-counsel sa inyo. Mas padalom ang nahibaluan nila. Kinahanglan manawag ka, may pastor ka man. Kinahanglan natin may connection kita sa pastor. Amo ni kung isa, 5 ng pastor kahulati, wala kasi may nagkanto. Ay wala ka mo connection, si Pastora Marlene lang ginakadaan nyo. Arada, from Wednesday to Friday, hasta Saturday, may pastor kita dira sa opisina. 1 Peter 5:2-3. Tatapon ninyo sing maayo ang mga katawan, ini para sa pastor. Tanda mini sa pastor. Tatapon ninyo sing maayo ang mga katawan sang Dios para sa inyo. Pariyo sila sa mga karniro kag kamo amo ang manugbantay sa ila. Obligasyon namon nga bantayan kamo, obligasyon namon nga ikorek kamo, obligasyon namon nga tagaan kamo kaalam. Equipment para sa inyo pagtuon sini. Dapat kinabubuton gid ang inyo pagtataps sa ila kay amo ini ang kababuton sang Dios. Hindi mga napilitan lang kamo o kon ginapaabot kamo sa ngasol. Wala kami di ginabaydan. Actually, ang gina-counsel namon ginatagaan pa namon na. Kasi buwas magdamo kay may suhulam. Kundi tungod kay gusto gid ninyo nga makabulig sa ila. Hindi kamo magpakahari-hari sa mga tumulong nga gintugyan sa iyo nga tatapon, kundi maging sulundan kamo nila. Maging modelo kita kung pastor kita. Pakita ta sa mga tao, wala kita nag-counsel kung damo lang sa kwarta. Ato mga pobre, wala gina pamatian. Diri sa BCF, wala manggaranon, wala imol diri, parihas tanan ang pagtatap namon. Kay tungod ini, amon ini, commitment kay Lord nga matagaan kamo tanan sing encouragement. Amo ini ang obligasyon sa isa nga tagatatap sang panong. Ang panong means Ilonggo plaques. Kami ang manugtatap sang plaques. Panong sa Ilonggo. Ara sila nga handa magabulig sa aton 24/7. Kung pastor ka, available ka 24/7. Ara kami kung isa gabi kagahon na, pastora, may demon possess. Abi nila, pagtawag nila ya daw pulis, wala automatic rescue na yon. Siyempre kinanglan namon mga muyo anay. Di namon kung ano tong amon kantuan. Kung kisa gambal pastora, tagaya na kami 30 minutes, we have to pray. Ma-pray kami sila. Kag
sa ila, wala sang day off. Kung pastor ka, wala day off, day off. May nakita ka mo da, the office of the pastor is closed. Wala ka mo nakakita da. Always open. All time available gid dapat ang pastor. Anytime, tawagan nyo si pastor, para siya. Kay obligasyon, commitment ina ni pastor sa Diyos. God uses season of waiting to prepare us for what is coming, to draw us closer to Him, and to make sure His promise are fulfilled at the proper time. So, mo inang kinahanglan naton, samtang nagahulat kita, magahikot kita sing maayo nga buhat, kag tagaan naton, ang paghulat sa Ginoo, makahimo, makabulig focus sa mga purpose kag direksyon sang aton kabuhi kag kabubuton sang Dios. So wait upon the Lord. God bless you all. Good noon. Praise the To God be Lord. the glory. Waiting is active. Sa Bible po, ang waiting as hindi yung nakaupo kayo. Ang waiting dito, ang ibig sabihin, ay gumagawa kayo ng tama ayon sa nagtatrabahong Diyos. May trabaho din tayo. Ano bang ang waiting natin ano? It's an active word. Waiting is doing His will while God is working. Kaya nga binigyan kayo ng ample time to prepare. Lifetime to prepare dahil He is coming. Kailangan may knowledge tayo na darating ang Diyos. Ay, Ilonggo gali, no? Maabot ang Diyos, sala ko English, maabot ang Diyos, mag-judge na siya, hindi na siya mang-rescue. So, ano ang gagawin natin while waiting? Anong imuon natin? Ang imuon natin, magpa-qualify. You know, hindi dali ang magpa-qualify. Kung mag-ano ka gani, apply ka sa trabaho, may checklist ka. Ano ba yung requirements? Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ganito, kailangan ko ganito. Trabaho yan, talagang pawisan ka sa pag-prepare at pag-gather ng inyong mga ang imong requirements. Sa life, may requirements din. Pagdating ng Panginoon, judgment. Ano ang gusto mong i-judge sa iyo? Maganda po ang judgment kapag ikaw ay nakaprepare ng tama. Kaya nga, advantage sa aton nga nagahulat sa Ginoo, while nagahulat, may instruction siya nga himuon mo, requirements. Kung nagahulat ka sa Diyos para kwaon ka o i-judge ka, duwa ka bagay. Abi man kuta sa imong tupad nagahulat ka sa Diyos o kon gahulat sa kang bugto sang ginawa mo. Abi man kuta imong tupad, eyes to eyes, anong ginahulat mo? Ang iban gahulat sang linog. Ang iban gahulat sang kwarta. Ang iban gahulat sang kung ano na lang ang matabo. Tawag nila nga, kung ano na lang kapoy. Gaulat ang mapatay ko. Patay kung patay, total laway. Kapoy. So ang waiting kakinanlan sang pasensya. Hindi ka kapasensya kung way ka kabalo nga gahulat ka, ano ang ginahulat mo, kag ano ang imo nga ano ang imo resulta sa imo ginahulat. Maayo pa ning gahulat sang resulta sa lasto ga pakurog. Ang tanan nga mga senses nagaamo na, ano na oras? May nagwa na? May bula na? Ang iban nga panago pa na, hindi gusto makapamati kung ano na ang nagwa. Kaya man hindi ka sigurado sa resulta.
Ini nga paghulat kay Lord, amo ang sigurado, Lord, ang botsing ganon sang Lord, tag-iya sang langit kag duta. Kailangan kilalanon mo siya. Ano ba lang tuyo niya nga maabot siya? I-judge niya ang mga tao nga wala nagpati sa iya. Amo na wala ko labot kung mga kig ang mga iban ko ang mga utod nga nagasulugal. Inaambal ko gid sila te. Mabtangi ka mo ni Lord nga gasugal. Mabtangi ka mo ni Lord nga gaokay ka madyungan. Kuha nyo gid inyo pangarap. Sino ang nangarap nga magkadto sa prisuhan? Bebe. Sino nagbutang sa formal team sang sang elementary ka mo nga gusto ko gid makaabot sa provincial jail. Silda ka? Uno. Kamo, silda 17? Amo na ang paborito ko nga silda. Nangarap ka bala? Pater, nga makaabot ka sa silda 17 sang ikaw elementary? Bakal ka bala sang formal team kag nagsulat nga mo ini ang akon pangarap? Wala, di bala? Amo na ang siling sa kanta kay na may atake. Samtang nagahulat kita mga utod, may atake. Muna nga hindi kita pwede mapatulog-tulog samtang nagahulat. Ang demonyo nag-attack sa imo. Mapalangit ka na tani, nagliko ka pa. Kay man, nagano ka, namalay-balay. Nag-akyat bahay gang ka. Kundi way kakadiritso sa imo nga final judgment. Nga manami, ako excited ako sa final judgment. Kay balaan ko nga naghulat gid ako. May ginahulat gid ako nga mag-abot kag kwaon ako. Abiyan bala sa imo tupad, sige ka lang kamo na tanaw ka sang mga tiki. Ambot, ano yung naulat mo? Kag makibot ka na lang, may ara sa babaw langit, tsaka! Mabuka daw ang langit. Ay, mabuka gali ang langit? O, but sa yuron, way ka naghulat. Kaya ignorante ka kung ano ang matabo sa sunod. Abi naton kaon tulog lang kita diri sa duta. Gahulat sang wala. Gahulat sang kamatayon ng iban. Kaya mga tigulang naton karon padalaan sang kwarta sa abroad. Gusto lang ihatag sa Jollibee. Tapos ang Jollibee dito sa dialysis. Amo na ang uso karon, amo nang klase nga paghulat. Nga waigid. May paaga ka pala napatay, kaya kung aga ka napatay, medyo nakatipid pa ang pamilya. Tama ba? Gin pa, elongate mo pa ang imo pagstay dire, nagdamo pagid imo sakit. Nagantos ka pagid. Ay, ako subject man ako kami sa sakit. Siyempre, bisa nagalehans kami. Subject kami sa sakit. Kaya man, may lawas kami nga mamalatyon. Hindi po siya ganun, hindi kami mapatay kaya may healing power. No. Tanan kita mapatay. Pero ang aton ginapreparar diri, nga kung magwa man kita sa aton lawas, abiyan bala sa imong tupad, ma-imagine mo na ang sarili mo kung magwa ka sa lawas mo, di nga makadto. Kung ano sang utok mo dito ka makadto, sige ka lang timpla ka iced tea, milk tea, dito ka gid makadto. Pagkagabi ang milk tea mo, ang ginansya mo, ang kulang pa ang sago. Meditate day and night, dira ka gid kay ang mind mo amo na ikaw. Amen. Nabuksan ang mga mata naton. Mahiligid si pastora magbukas ang mata. O karon dugay-dugay, i-close nyo naman na. Close, open ka mo. Makanta kita sang kanta nga, open the eyes of my heart, Lord. Ang silin sang pastor, magapiyong kita tanan sa aton panimbahon. Kantahon nato ng open the eyes of my heart, Lord. Close, open. Ang gusto ni Lord ng atong tagipuson laging bukas. Pirmi bukas para makita tang unahan. Wait upon the Lord. Kanami gid ko may nabalaan kamo mga utod.
Kung kabalo lang kamo, nga mag-spend kamo sang time sa Ginoo, langit. Kabalo bala kamo kung mga muyo kamo, nagadako si Kristo sa inyo? Ang bala sa imo, kung hindi kagali mga muyo, nagagamay si Kristo sa imo. Hasta sibit na lang. Si baby Jesus sa crib, diri oh. Wala pa nga muyo. Pero kung mga muyo kita gali, gadako si Jesus sa aton kabuhi. Hallelujah! Ang sabat pagid sa Salmo 103. Last, nagapadugangan ko kita inyo na balaan ang bala sa imo to. Mga mungunyadi kita. Ibala ko sa kwarta gani ma-overtime ta may yadi pa. Amo niya sa ilong sa spiritual amo man nang i-apply nyo sobra pa dapat dalok-dalok kita sang pulong kay kung mapuno kita sang pagkaon sang espiritu nga pagkaon naga-giant kita ang Satanas nagagabay. Salmo 103. Ano ang benepisyo sang praise and worship? Kung nagasimba ka mo, dapat dayawon kugid ang Ginoo. Dayawon amo ni samtang nagahulat ka mo. Anong trabaho? Nagadayaw. Dayawon ang Ginoo. Man ang tao nga nagadayaw, nagahulat sa Ginoo. Na mga tao nga alin sa Lunes sa Domingo, ginaisip ang ganansya, way nagadayaw sa Ginoo. Ginadayaw nila ila ginansya. Dapat dayawon tagid ang Ginoo ang iya pagkabalaan, ang iyang integridad, dayawon ta. Wow, Lord. Ikaw mag-promise nagaabot gid siya. Amo na holiness sa bugos ko nga pagkatawo. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo kag dapat hindi ko pagkalimtan kun ang iya nga kaayo. Nakaganansya ka lang sa imong nga manok. Nalipatan mo na ang pagdayaw sa Ginoo. Amo na nami gid butangan ka bato, brother. Once nga may bato ang inyo nga mga ano dire, ang inyo nga kwan, bulsa, kidney, kadayaw. Dakurog ka ba, Ginoo din ka. Nadula lang bato mo, ay ka na nagdayaw. Ay, masili ang Ginoo, islan ko pag inasang dako nga bato. Uhaw ang Diyos, kabalo ka mo, uhaw ang Diyos ang pagdayaw. Nang ginakulbaan ko magdamo kwarta ni Jisiboy, hindi na siya manglaba. Kaya sa labada, nagadayaw siya sa Ginoo. Siyempre dayawon siya, at pasalamatan siya sa iyang mga kabataan niya. Daddy, salamat, ginlabhan mo amon bayo. Dako na nga kadayawan sa Ginoo. Ang dati nga pangumpra ka shabu nang laba. Dako nga milagro. Abi buksan tang matata. Mayo pa siguro madrag addict na lang kamo. Kaya wala may nag-abot. Mayo pa siguro. Amo nang ambal ko gani nga hindi kabalo ni mag-concentrate ni mga Kristiyano ni. May pa mag-Buddha kamo. Mag-ano kamo anay kay Buddha para itudluan kamo inner peace. Diba? Kaysa naman ka Kristiyano kamo nga nagapamaypay, kakaon pa man ni. Ambot kadugay mag-abot kay Lord. Ginapatawad niya ang tanan ko nga sala. Kung ang pagpalapit ninyo o paghulat niyo sa Ginoo, muna siling ni Leia, sige gikuya pangamuyo. Kay man nakabatsyag siya nga kung mga muyo siya, nagapalayo ang mga demonyo. Kag ginapatawad siya sa iya mga sala, kag ginaayo siya. Oh my God, ginaayo siya. Ginaayo niya ang tanan nga mga balatian, tanan. Ang balasay mo, anong balatian mo? 5th degree? Kasi inuuso ka ron, 4th degree, patay na. Ako 10th degree cancer ang sakit ko, arip ako. O, nakibot ka mo? Subukan mo kabati may 10th degree? Bisan 100 degree pa na. Basara si Jesus ako, huwag kaya kulba. Hadlukin?
bato lang ka ba? Di ba? Kag ginahayon niya ang tanan nga balatian. May bato ka kag wala bato mapatay ka. Kita mo to si Eddie Garcia? Tanan nga exercise. Pati gulang sa iya, damo nagahanga. Di kay ginakuha yang pagdayaw. Siling ni Lord, pasandadon ko lang is kurinte. Sandan lang patay. Bala sa imo tapad, bisan ano mo pa ka, ayo, sang lawas mo. Dr. Binetwang, mag-ingat ka po kayo. Kahit doktor kayo, lahat meron na kayo. Ha? Ang ganda ng katawan. Pag wala kayo kay Lord, makatipalo ka lang da sa imong exercise, tapos kagid. We need God. Hallelujah. Ginluwas niya sa kamatayon. Kagin bindisyonan niya ako sang gugma kag kaluoy. Love and mercy. Ang ibang nga hindi gani kakilala kay Lord, nakaago milagro. Kay may mercy ang Diyos. May awa. Ginatagaan niya ako sang maayo nga butang, samtang nagakabuhi ako. Amo ini ang benepisyo sang paghulat nga may pagdayaw sa Ginoo. Siling nila, ang babae hindi dapat magpastor. Di ano ni, 24 anyos na ako nagpastor ba? Hindi gyapon pwede. Hanggang subong problema ginasang ibang nga pastor ba, galibugin ang ilo nila. Hindi gid dapat, hindi gid ang babae pwede magpastor. Anon mo ni, kay 24 anyos na ko nagpastor. Di ko na mo nang unod sang ulo mo, hindi ka nakabati ka milagro, ka-experience kay ang problema mo ay nasulbar ang babae nga pastor. Kaluoy ka man. Kinanlan mo si Jesus para ma-deliver ka. Ang Diyos wala gapili isang bayi laki. Basahon nato ng Bible, muna gani, may iligi na ang mga religious people nga siling ni Pablo, patay na si Pablo. Si Jesus ang buhi karon mangkuta siya kung hindi pwede si pastora magpastor. Anon mo na, ang pastor nyo, kalbo, pero tiway signs and wonders. Kalbo gani, do obispo, dako ang Bible. Pero wala sang hulag, sang balaan niya espiritu. May ara hulag. Ano ang hulag? Kamu lang makasabot sina. Hintagaan niya ako sang mayo nga mga butang. Ikaw ang bala sa imo tupad. Way kakabaton sang mayo nga butang? Amo na, lame Christian kita mga utod. Lupog. Tugay na tanga Kristiyano, way kita gabago. Doangay lang kita ka, lupog. Amen? Kita mo naman si pastor. Siling niya gani sa mother-in-law ko. Ma, hindi ko pagwalihi diri siling sang mother-in-law ko. Hindi ko pagwalihi diri kay balaan mo ara si father. Maabot sa father namon nahuli communion ako iya. Balaan mo mga amon nga father iya ano niya manicurista bala ng home service. Siling man ni Pastor Alfredo, dasan mo ako. Hindi mo ako batunon. Ako ang dasan mo. Ara pa maabot si Marlene, no? Amo ng Holy Spirit. Nagkadlaw ang nanay, ang mother-in-law ko. Nami, no? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi ka kakumplito? Palakpak! Sa bagay, nagabalato na ako kag makusog pareho sa agila. Ang iban wala gidya kusog kay nga sige lang pamati. Kag pamati. Mulang na. Abihan bala sa imo tupad. Mamati ka gani himoa. Para makita mo, ay, may kusog ako nga daw agila. Tama tong pulong sa Salmo 103.
Nagahukom ang Ginoo pabor sa tanan nga ginapigos. Ginatagan sila sang hustisya. Ang Diyos naton mga ngapin. Kung aton nga mga kalaban, wala, tuo ang kalaban, tato hindi ta nabalaan, pangapinan kita sa aton Diyos. Gimpahayag niya ang iya pamaagi kay Moses, kaginpakita siya katawhan ang Israel ay isang gamanan. Mabinalakon siya kag maluluyon. He is a, ano tawag nito? Merciful God. Nagahigugmaon siya kag hindi dali maakig. Wala nagapadayon ang iya pagsabdong. Basta kay nagpakorek ka. Mga utod, kung mga muyo gali kita, nagabag-o kita, ang bala sa imo to patingala, way kagabag-o. Way kagapangamuyo. Period. Amen? Paano ka kabi mga muyo? Kung wala ka may nahibaluan. You pay the price. Kung gusto mo gid ang Ginoo nga mag-atender sa imo, you pay the price. What is the price? Your time. You need to spend time. You need to spend prayer time so that ang Diyos, ang tanan mo nga kinanlan, may pamaagi siya kung paano kanya sabton. Matindog kita tanan, kag ang aton nga communion right after sang live stream, I believe ang mga live streamer, kabay pa nabusog ka mo. Balaan mo ako ang extra wire ni Pastor Alfredo. Medyo may edad na siya. So ang iyang gihininga, amuni dugtungan ko lang. Diba? Para complete. And God is so good. He is a complete God. Sabihin mo gani sa ang imo tupad, incomplete ka ba? So, kumplituhin kita. I will complete you. Lift up your hands. Without conviction, wala po tayong pagbabago. Magpa-convict po tayo sa mga narinig natin. Huwag niyo pong isipin si Pastora. Hindi naman po ako importante. Ang salitang lumalabas sa bibig ni Pastor Alfredo, yung lahat ng pastors dito, yun ang mahalaga. Na siyang magbibigay ng conviction sa inyo sa pamagitan ng banal na espiritu at ang pagbabago ay kasunod. Change. Pagbabago po ang dala ni Kristo. Pag uwi ninyo, hindi kayo nagbago, ibig sabihin hindi nyo tinanggap si Kristo. Kung totoong tinanggap nyo ang salita, ang resulta nito ay pagbabago. Nag-aabang ang mga kapitbahay kung anong pagbabago ang makita nila sa inyo. Hindi man sila nagbasa, hindi sila nagbasa Bible, wala sila kabalo kay Kristo, pero pag nakita nilang naiiba ka, lain kaya sa tanan, then makabatsyag sila. Nga may ara sa sulod sa imo, nga daw hindi nila maintindihan. Mag-interest sila, magkaroon sila interes sa iyo, at pamagitan mo, sa imo nga pamaagi, mapakilala mo ang Diyos nga tag-iya sa ila. Amay, salamat gid sa ugto nga ini. Mapauli kami, dala namon ang pulong nga makakonvict sa amon. Kaya kinanlan namon ang conviction para magbag-o kami. Buligi kami, Ginoo. Tagay kami grasya, enabling power para magbag-o kami. Agud to sa pagbag-o namon, maidug ang imo nga plano diri sa duta. Kag maging kaparte kami sang imo plano, kag ang siling mo, ang tanan nga nagpasakop sa imo plano, nagpahubog sa imo, kag nagsunod sa imo dalon sa imo nga big time nga plano, nga pamilya nga wala na kamatayon. Ang pamilya nga wala katapusan. Inagid, Lord, ang gusto ko maabot sa kabuhi ko, nga mangin isa ako dira sa imo pamilya. Amay diri pa lang sa duta, amuman sa langit, ang tanan magsilinga. Amen. Pastor Alfredo will bless us all. Makanta daw sila, Anay. All right. Mga mens. Praise the Lord. No doubt moments. Yatag lang aton nga giving sa Lord. We bless Hormilia family na patay ang ilang nanay. And we're going to have service on Friday night. Nalinis
Cebuano diha sa General Santos City. Pacquiao Group. Karon ang adlaw sa pagdayeg pagsimba, ibayaw ang atong kamot. Mulukso, masayaw, masindi, ug mahugyaw, walaan balaygon nga Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos. Long morning, diha sa Subic, Olongapo City. Miriam, diha sa General Santos City. Dr. Agad. Ang tanan nga Pacquiao Group. Diha sa General Santos City. Diha sa Davao City. Good Soil Academy. Tanan nga kalalakihan, magdaig kita sa Ginoo. Pinapukaw nato na mga kalalakihan. Brother Erwin Nuriente, diin ka na. Magsinggit sa kalipay ang Ginoo. May kalayaan kayong magpuri sa Diyos. Ang ating mga lalaki, sila ang malapit sa Diyos na dapat dalhin ang buong pamilya sa Panginoong Jesus. Musayaw ta sa kalipay nga naanata sa Ginoo, mga tatay, mga inatay. Isayaw ang imong balatian mawala. Malipay ang Ginoo, makita ang kalalakihan. Nagadayaw, nagadayig. Palakpakan nato ng atong mga kalalakihan sa ilang pagdayeg diha sa Ginoo. Ang Ginoo mobalik sa ila sang ila katungod diha sa kaharian sa Ginoo. Kalipay. God bless you. Mayong ugto sa inyo tanan, kag magalakat kita, dala na dala naton ang pulong sa Dios. God bless, mayong ugto